Hello po, narinig po yung audio? Hello po. Opo, opo, Sensei, rinig. Okay, thank you. Okay, bali kahapon natapos yung topic natin about po sa ano, 'no, dun sa Yaya and Nado po, 'no? Okay, bali continuation lang tayo ng topic natin. Bali kahapon is natapos tayo sa superlative, then after that is yung sa place existence, particle ni, then Yaya, Nado, then Imas and Arimas po natin. Para sa non-living things and living things po natin. Then yung sunod naman natin po is yung related din po sa place of existence. Pero ang mangyayari po dito is magpa-particle law tayo. Then kung sino yung nag-exist na yun ang magiging topic po natin, no? Okay, no? Let's start na po, no? Okay, animate, inanimate, particle wa, place of existence, particle ni, imas, and arimas. Okay. We learned from the earlier lesson how to locate subject by simply using pattern noun wa, noun to des. Okay, ito yung pinakaunang pattern natin, no? Sa N5 lessons po. Then this time naman po, yung particle wa po natin, siya yung animate or inanimate po natin. Then ilalagay natin kung saan nag-i-exist yung particle wa na yon. Okay? Bali topic natin, then i-indicate natin kung saan po siya nag-i-exist. Okay. Parang ano lang din yun, same yung nakaraan, no? Then, this time naman po, no? Okay. Kacho wa doko ni imasu ka? Okay, ano ibig sabihin? Si Kacho daw is nasaan daw si Kacho? Doko ni imasu ka? Okay. Well, on the word doko is for place po, di ba? Then particle ni, kung saan nag-i-exist po si Kacho, no? So, sino may particle wa? Siya yung tinutukoy dito. Then, tinatanong kung saan nag-i-exist tong topic natin, yung pinaka-subject ng sentence natin. Then ito po, yung particle ni po, no? Ang hinahanap dyan. Then kachua, syempre, doko ang tanong. Pag doko po is sa place po na. Jimushu ni imas. Okay, nasa jimushu daw, no? Nasa office daw. Okay, then taku wa doko ni arimasu ka? Okay, nasan daw yung ano, no? Yung calculator po. Then taku wa hikidashi ni arimasu. Okay, ano ibig sabihin? Nasa hikidashi daw, no? Nasa drawer daw yung calculator, no? Particle wa, kung sino yung topic natin, then kung saan siya nag-exist, particle ni. Halos same lang din ang magiging pattern nando dati sa noun 1 wa natin, no? Okay, noun 2 des. Kaso yung noun 2 natin, for place po yan, then particle ni. Ganun po yung mangyayari. Ini-state natin kung saan nag-exist po si noun 1 po, no? Okay, yun lang naman topic dito, no? Okay, mga simpleng sentence lang naman ang kaya natin din gawin dito. Okay, any question po about po doon sa topic na yun? Sample po tayo. May question po ba doon? Okay, ganito lang po yung setup ng pattern natin. Okay, sample po tayo.
Noun 1, particle wa, kung sino yung yung nag-i-exist sa lugar na yun. Then yung place ni natin, no? Particle ni kung saan nag-i-exist si noun 1 wa, no? Ganun lang naman siya. Anything naman niya, mapa-imas or arimas, no? Living things or non-living things po. Ang pinag-uusapan natin. Same pa din to, or connected pa din dun sa topic natin last time po, no? Go pa, kahit po, sample po tayo. Sensei, sample po. Hello? Hello? Hello po? Wala pang audio. May audio po ba? Sige ma'am, sample ka. Wala, nawawalan po ata ng audio si Sensei. Narinig niyo po ba si Sensei? Nawala po, nawala. Hello po? Nagsasalita po ba, ma'am? Hello Angel? po. Hello, hello? Yes po, ma'am. Opo, kanina. Nawala po ata kayo. Ano yung naka... audio. O yung audio po. Yes po, pag nakataas kasi ito, wala akong naririnig. Sorry. Ah. Go ahead pa, ma'am. Go ahead. Sample po. Okay, Where is the teacher? Sensei wa Okay. doko ni imasu ka? Okay, no? It's in Sensei the wa class. doko ni imasu ka? Okay. Opo. It's in the classroom. Sensei wa Okay. kyoshitsu ni imasu. Mas. Okay, no? Dahil living thing siya, anong gagamitin natin? Yes, imas ang gagamitin natin. Okay, ganun lang na. Thank you, Ma'am Angel. Sensei, Thank you pang po. ano lang to? Pang wa lang siya? Pang noun Yes, lang? ma'am. Yes. Ano bang naisip Ano mo po na pag pwede pang ibang gamitan? Okay, go ahead, ma'am. place? Pag place po, Place? kunwari, train station, where's the train station? Ekiwa po ba yun o ekide? Yung natural lang, ma'am. Yung natural na tanong na doko desu ka lang yun, ma'am. Kunya, eki wa doko desu ka? Yun lang yun, ma'am. Pag magtatanong tayo ng direction. Pero pwede Kunya, po siyang ekiwa, tapos, pwede siya. ekiwa, hindi siya ekide or ekedi. Yes, ma'am. Parang Kasi yun yung tinatanong mo eh. Siya yung topic mo eh. Siya yung hinahanap mo. Eki wa doko desu ka? Ang kaibahan lang nung imas saka arimas kasi, kunyari, eki wa doko ni arimasu ka? Pwede din yun. Then, eki wa doko ni arimasu ka? Pwede din yung situation na yun, or i-direct natin ng eki wa doko desu ka? Then, wala namang siyang pinagkaiba dun sa dalawa. Mas medyo polite lang yung way ng doko ni arimasu ka. Pero either dun sa dalawa, wala namang problema dun, ma'am. Kahit alin dun sa dalawa yung gamitin mo. Doko ni arimasu ka, Opo. kunya eki wa doko ni arimasu ka, o kaya doko desu ka. Pero pinakamalit na maikling way talaga ng pagsasabi ng magtatanong ako nasan yung certain place or specific place. Kunyari, Kisaten wa, Kisaten is ano po, no, coffee shop, no? Kisaten wa, doko desu ka? Pwede mo kasing doko desu ka i-direct eh. Then, pag sinabi kasing doko ni arimasu ka, ibig sabihin nun, saan meron? Parang ganun na magiging way. Pero either naman kasi doon, wala naman eh. Parang ang bagsak pa din ng tanong mo is, saan yung yung tinatanong mo na noun. Oo. Pero Opo, yun pero nga, yung parang, noun niya, pang wa lang siya talaga. yes ma'am, Yung noun, particle. walang Kasi talaga. po yun ang Hindi mo siya topic. pwedeng particle de. Kasi pag pinarticle mo siya ma'am, particle de, place of action na yun. Mangyayari sa Unit. kanya. Okay. Ganun Hindi na na po yung mangyayari. topic. Thank you. Yes. Thank you ma'am. Yes ma'am. Iba po, go ahead.
Yung iba po, sample tayo. Go ahead lang po. Nagets po ba nung iba? Go ahead lang. Yes, go Sensei, ahead. where's the canteen? Where's the Cantonese, canteen? ano po, Shokudo. Shokudo po. Shokudo. Shokudo. Ang unahin po dun ay Shokudo. Paano po sasabihin yan, Sensei? Yung hinahanap mo, particle wa. Then, yun yung hinahanap mo. Then, kung itatanong mo pa lang, syempre, ang interrogative yan, doko ni. Doko ni arimas, pagka sa mga ano tayo, di ba? Then, pagka yung sa tao naman, doko ni imas, syempre. Kasi animate yun, saka in-animate po, di ba? Opo. Ganun lang naman. Shokudo wa doko ni arimas. Ka? Ano pa? Syempre, interrogative yun. Doko ni arimas ka. Arimas ka. Then, ang sasagot Tapos, mo doon, ano po sasagot doon, Sensei? ano bang naisip mo sa Tagalog? Where is the canteen? Yung nasa loob ng school, ganun. Okay. Yung school? Gakko, di ba? Then, yung last time, ano yung particle Ano no? po? Saka yung particle ni natin? Gakuno, gakuno, nakani. Di ba yung last time na napag-aralan natin kung saan nag-exist yung isang bagay or yung tao? Ang mangyayari nun, same thing Opo. siya dyan. Gakuno, na, then, arimas. Dadirect natin daw. Pwede yung ganun na gagawin natin kung saan siya nag-exist. Para magiging specific kung nasan siya or saan place siya nandoon yung hinahanap mo, no? Pwede yun. Di ba Opo. last time na pag-aralan natin yung kahapon, yung sa particle no, sa particle ni. Gakuno, nakani, arimas. Okay, ganun lang ang gagawin mo, no? Okay. Okay po, Sensei. Sige po. Okay, thank you, Sir Lee. Okay, go ahead, Sir Marvin. Magtatry pa, Sir Marvin.
Okay, nag-gets mo ba yung topic? Opo. Okay. Yung iba po, nag-gets mo ba ng iba? Okay na po ba? Proceed na po ba sa another topic? Okay na, mag-proceed na siguro tayo. Okay. Okay, no? Natapos tayo doon sa inanimate particle 1, no? Then animate particle 1. Place of existence particle ni, no? Okay, this time naman, okay. Ang mangyayari dito, particle 1, animate, inanimate, particle ga, arimas, and imas. Okay, ano naman yan, sensei? Okay, no? Okay, ang mangyayari dito, no? Okay. Nare-remember niyo yung particle no natin na possesses, no? Ngayon, ang mangyayari dito, ang topic na to, si particle wa, pagmamay-ari niya, yung may particle ga ngayon. Bali, particle wa and particle ga ang mangyayari. Unang-una, person, kung sino yung nagmamay-ari, then, or something noun, no? Anything na noun. Basta pagmamay-ari niya yung second na noun natin, si particle ga. Then, kung tao, imas. Then, kung bagay naman, arimas. Okay. Ano nga po ba yan, no? To indicate that the subject possesses something or someone. Yung something, syempre, mga bagay natin yan, arimas. Then yung someone, syempre, as a person or mga animals yan, pwede din yan, no? This sentence pattern is used, okay, no? Nagamit niya daw. Paano po yan? Joseph Pusangwa, kodomo ga imas. Ano ibig sabihin nun? Si Joseph Pusang daw ay merong anak, no? Okay. Jimusho wa, kopikiga, arimas. Okay. Yung Jimusho daw ay merong copy machine, no? Okay. Then the verb motaimas can also be mean possession of inanimate noun. Okay, sa inanimate lang po sa non-living things lang to. Kunyari, si Yamada-san daw ay merong sasakyan, no? Particle o ang mangyayari po natin, no? Pag motaimas ang ginamit natin, imbis na particle ga, dun sa noun natin na pinoposes niya, is magiging particle o ang mangyayari po dyan. The particle mo can also be used to indicate both of the all nouns are existing or non-existing. Okay, no? Okay, paano naman yan? Kasi yung particle mo naman na yan. Okay, ang nangyayari po dyan, no? Si Tanaka-san ga kurumaga arimasu. Okay, otobike mo arimasu. Okay, parang yung na-encounter natin last time na mo, na also ang ibig sabihin, ang mangyayari po dyan, no? Tanaka-san wa kuruma mo, otobike mo arimasu. Ito po yung magiging shortcut way. Para isang arimas lang po yung gagamitin natin. Bali, babaguhin natin yung unang particle ga natin, gagawin natin particle mo, then particle mo din doon sa pangalawang noun, then arimas ang gagamitin nun. Then, isa lang naman ang pinaka-meaning talaga nito, kunyari, si noun is pinoposes niya yung susunod natin na pakwa po. Ganun lang po siya. Mapatao po, mapahayop, no? Or non-living things. Depende kung ano yung pagmamayari niya, no? Okay. Then, ang magiging particles dito, then imas, armas, no? Then, wa, then noun, o motaimasu. Okay, yun yung mga pwede natin maging particles dito. Okay, sulat nyo po, no? Una, noun. Ano ba pwede dito? Uh, uh, noun. Wa. Noun. O. Mas. Hello? Putol-putol po ba, ma'am? Hello po. Sa Pag akin, minsan nagpuputol-putol po. Minsan. Ayan, hello. Rinig na? Ayan, Opo. lumalinaw na po. Opo. Baka nakanak. Sorry. Okay. Sabihin nyo lang pagka putol-putol para ulitin ko. Then, isa na.
Then, now, okay, ito yung mga pwede natin gawin sample na mamili na lang po tayo. Yan, yung tatlo na yan. Ito yung sa may ano natin, ito pala yung in general natin, noun 1, noun o, ay sorry pa, mali pala ito, wait lang. Sorry, mali itong ano ko. Okay, bali yung una natin, yung unang noun, siya yung nagmamay-ari nitong pangalawang noun, then particle ga, imas or arimas, no? Then, eto naman pangalawa, pag ginamit naman natin itong motaimas, ang mangyayari po dyan, noun 1 wa, noun 2 o motaimas. Hindi po siya particle ga ang mangyayari. Then eto, yung pinakalas po natin, noun 1, noun mo, then arimas and imas po. No, ayan yung pattern natin dyan. Watashi wa kasami ga arimasu. Okay, anong ibig sabihin po nito? Sir Aki. Si Sir Aki to, no? 247. Sa ano po? Sa English po. Sa English. Kasi hindi lang gunting eh. Hindi lang gunting yung magiging meaning nito. Anong ibig sabihin to, Sir Aki? Yung ginawa mong sentence? Hello? Hello, yes po. Nagkahang po kasi, sorry. I have a scissor po. Yes. Ayun yung meaning na, no? Okay, thank you. Yun lang Thank naman. you po. Si Aki ba to? Yes po. Okay. Thank you. 247, ano? Okay. 117 si Ma'am Kimberly. Then si Ma'am Hazel. 379. Okay, go ahead po. Sino pa po magsasample? Sensei, pag I have ba, hindi watashi no. Watashi wa talaga siya.
Pwede din siya, ma'am. Talaga. Kasi, Watashi watashi pwede no po. kabang wa. Pwede siya pang pang direct siya, watashi no. Pero pwede mo din siya sabihin na nagmamay-ari ka ng bagay na ganito. Then, Watashi pag sinabi mo kasi yung watashi no talaga, yung no kasi doon is for possession talaga ang meaning ng watashi no eh. Pero either sa dalawa naman yun, wala namang problema. I think mas colloquial lang talaga yung yung watashi no. Ganon. Para sa akin watashi no Sample desu. po Kasi ako, direct na Sensei. eh. Okay, go ahead po. I have a bag. I also have a shoes. Watashi Okay. no kaban ga arimasu. Kutsu mo Ay, arimasu. ma'am, hindi Mali. hindi siya puwedeng pagsabayin. Kung Ah, magwa-watashi no ka, um, hindi ang gagamitin mo dun, yung magde-des ka short lang sa na. dulo, Ay, short way. Pero 'pag meron po ito, kasi yung short particle way 1 ako na ginawa. Watashi no sige, kaban sige mo. tingnan natin. Watashi no kaban mo. Kutsu mo arimasu. Hindi siya puwede, eh. Kasi, alam niyo kung kailan ginagamit yung yung watashi no, 'pag direct yung situation, kunyari, watashi no desu, watashi no kabang desu, gano'n parang ida-direct mo. Pero 'pag i-state ka ng isang situation, kunyari i-state mo na meron akong pagmamay-ari ng mga ganito, ganyan. Then ang mangyayari po dun is, eto gagamitin natin yung arimasu, saka yung imasu, depende kung living things or non-living things. Then dito naman sa watashi no kasi, ma'am, tingnan niyo ang magiging sample natin diyan. Watashi no kabang desu. Ibig sabihin nun, akin 'tong kabang na 'to. Okay, Tagalogin natin na, akin 'tong kabang na 'to. Watashi ga or watashi wa kabang ga arimasu. Meron akong bag. Nakukuha niyo yung pagkakaiba niya sa Tagalog? Akin 'tong kabang na 'to, eto namang isa, meron akong bag, sapatos, ganyan. Nakukuha niyo, ma'am? Kasi po sa imas ba? Yes, saka sa arimasu kasi tuhod po kasi ang meaning nun, eh. Then yung no kasi dun, yung particle no natin, possession yun, ma'am. Then iba po yung possession, iba pa din yung possesses. Pero 'pag English version kasi ang tinignan talaga natin, medyo nakakalito, eh, yung possession saka possesses. Pero 'pag inisip natin in Tagalog way na, akin 'tong kabang na 'to, pero iba yung arimasu saka imasu na to have, na kunyari etong, meron akong sapatos, ballpen, ganyan, iba-iba kung ano yung nilagay natin sa situation. Parang Kasi yung differences po ng I have bag and my bag, ganun. yun, gano'n, yun. I have a bag, then my bag. Gano'n ang meaning niya. Yung watashi no, my bag. Yes, my bag, no, gano'n. Inaangkin Opo. mo or inaano Opo. mo yung Yung I mono or have yung yung bagay. Then pinapakita lang. eto naman, ini-state mo naman. Oo, Etong isa naman, nag-exist siya. ini-state mo. Kaya arimas and Oo. imas po. Yun doon. So Then watashi wa po talaga. ini-state mo na may yes, yung watashi wa talaga siya, ma'am. Basta yun, ma'am, basta yung etong isa sa arimas saka imas, ma'am, ini-state mo na may ganun kang May existence. pagmamay-ari. Oo. Yung may nag-e-exist na gano'n na pagmamay-ari mo. Yun, Opo. gano'n na lang ang isipin natin. Okay po. Thank you po. Okay, thank you, thank you. Palitan na lang natin yung no ng particle wa, gano'n. Then I think minsan, ma'am, ang nangyayari sa watashi no, ma'am, single lang siya usually. Kunyari, ang nangyayari dun, watashi no kabang den, watashi no kuruma desu, watashi no inpitsu desu. Ganon yung nangyayari doon. Then, hindi ko pa siya nakita na dalawa yung inangkin, dalawa yung pinoses na sasabihin mo, watashi no kabang to. Wala, eh, hindi, eh. Mag-iiba yung meaning niya, ma'am. Opo. Mag-iibang pattern na kumbaga. Usually single talaga siya. Gano'n yung mangyayari. Then Pero dito po sa sige po, may go ahead, bag ma'am. and shoes. May bag and shoes. Watashi no kaban to shoes. Ay, kutsu. Bawal talaga, ma'am. Bawal. Oo. Oo, Sige bawal, po, wag yun na. bawal. Ito Okay. arimas na lang gamitin natin. Kasi ang mangyayari nito, kunyari, angel sangwa,
kodomo ga imasu. Ibig sabihin nun, si Angel Sang ay mayroong anak or bata, no? Then, Angel Sang wa, then gagamitin natin yung momo mo, kodomo mo, unisang mo, o toto mo. Then, particle ga, ikaw pa naman kasi pamilya mo yun, di ba? Anak mo yung ganon. Pero in other way na translation in English or in Tagalog ang mangyayari. Parang ganun lang ang mangyayari. Pero ikaw pa din yung nagpo-possess ng mga bagay na yun. Under mo pa din silang lahat, kumbaga. No? Okay, nagigits po ba yung topic? Yung iba po. Sige, Kawaii Musume. Watashi wa kawaii musume ga imasu. Okay, na gano'n na si ma'am, no? Nag-particle ano na siya, adjective na siya, no? Kawaii musume, no? Although I think sa susunod data na topic pag-aaralan na natin yung mga adjectives, no? Sino to? Si ano? Si Ma'am ano ata to? Si Ma'am Hazel. Okay, ibig sabihin nun, si Ma'am Hazel daw ay may anak na maganda. Sino yung guest user natin? Grace wa Kawai no Kutsuimasu. No Sir JP, hindi pwede ito. Sundin lang natin yung pattern natin Sir JP. Nakita ba dito natin sa pattern na may particle no? Di ba po wala? Wala naman ako nilagay ng particle no? May nakita po ba tayo dito Sir JP? Ay, o pala dapat yung korewa. O, kutseimasu. Kutseimasu. Tama po. No sir. Ang mangyayari kasi dyan, yung una natin, di ba? Makikita natin, no? Ayan, no? Noun, sir, noun. Yung una nating noun dyan, siya yung nagmamayari nung mga sumunod na natin. Bale, ang usapan dito, sir, noun at noun to, wala tayong mangyayari na place. Kumbaga, kanina, topic natin para sa place, eto naman, para sa noun lang. Ganun yung mangyayari. Eto, sir, sundin lang natin to. Noun, noun, then motaimasu, o motaimasu, then yung noun wanwa, noun ga, then imas and arimas. Kape-kape, sensei. Baka hindi ka malito, Sir JP, ganun lang gawin mo. Tinatype ko naman eh. Then susundin nyo na lang yung pattern. Ang pattern kasi nito, Sir JP, is ang mangyayari, yung unang noun, siya yung nagmamayari ng pangalawang noun. Nakuha natin yan, Sir JP. Yung unang noun natin, yung may particle wa, siya yung nagmamayari ng pangalawang noun. Kuha po yun, sir. Apa. Okay. Grace Sangwa. Mali. Dito kayo. Ito, yung ginawa ni Mamay sila. Watashi wa kawai musume ga imasu. Okay. Kasi anak, di ba? Tao yun. Watashi wa jitensha o moteimasu. Okay, tama tong kay Sir Marvin, no? Watashi wa jitensha o moteimasu. Meron daw si Sir Marvin na bike, no? Watashi wa masuko ga utarimasu. Okay. Musuko ata to. Sino po ba to? Musuko.
Masuko? Ano po masuko? Musuko po ata to. Musuko po. Musuko. Musuko. Ano po pangalan natin? Musuko. Watashi wa neko mo inu mo imasu. Okay, no? Pwede ito na. Yes, tama to. I have a cat and dog, no? Ayun yung translation sa English. Takuhasan wa pasokon mo. Paytime mo. Arimasu. Okay, no? Okay, pwede dito. Kasi mo kay birthday, no? Okay. Sakuhasan daw ay merong computer at cellphone, no? Okay. Sakuhasan have a cellphone and computer. Ito yung sa guest user po. Musuko po to. Musuko. Musuko ga utarimasu. Mali lang ng type sensei. Okay. Sige. Ano po na yun natin, ma'am? Melanie po, di ko po nalagay dun sa guest list eh. Okay. Sige. Si Melanie pa na. Okay na po ba yung topic? Okay na. Ito yung ginawa ni ma'am kanina, no? Ni ma'am Melanie, no? Naglagay siya ng counters, no? Ng putaki, no? Okay, this time naman, no? Particle wa, ganun pa din kung sino yung nagmamayari, no? Then animate, inanimate, particle ga. Then, ilalagay mo naman dito ngayon yung mga iba't ibang counters naman natin. Then, imas, then arimas po. Okay, no? Then, we can also indicate how many person or objects the subject possesses by using the proper counters for the noun that exists, no? Okay, sample po tayo. Sino po magbabasa? Wait lang po. Bali, lalagyan lang natin ng counters to. Sino po magbabasa? Tayo nga natin si Try ko nga po, sensei. Okay, Sir Marvin na yun. Sir Marvin na Try ko lang po. Okay. Dito tayo, sir, sa kay Joseph Usang. Tayo na po, sir. Okay, just. Go ahead, sir. Hosipu, niwa, nanri, no, kodo mo, ga, imas ka. Saan yung binasa natin, sir? Ito. Joseph Usang wa, kodomo ga nanin imasu ka? Joseph Usang wa, Nanri. kodomo ga nanin imasu ka? Nanin imasu ka? Okay. Nanin. Okay. Isunod po, sir, yung sensei. He has 2 children. Okay. Yung
Kariniwa Turino Kodomo ga imasu. Josepo-san wa kodomo ga futari imasu. Futari imasu. Josepo-san wa kodomo ga futari imasu. Okay, ulitin natin. Saan po ulit, sir? Ito, sir. Pang iba tayo nababasa mo, sir. Josepo-san wa kodomo ga futari imasu. Kariniwa Turino Kodomo ga imasu. Ito yung pangatlo natin. Pangatlo. Saan po, sensei? Ito, si kay Yamada-san na tayo, sir. Yamada-san wa kuruma o nandai mote imasu ka? Ano yung Kore binabasa wa mo, sir? kuruma. Yung how many cars Iba yung nababasa mo, Yamada. sir. Eto, sir, basahin natin to, sir. Iba kasi yung nangyayari pagka sariling basa natin eh. Basahin natin na sa screen. Wala pong nakalagay siya na moteimasu. Okay, arimasu po, sir. Okay, ako babasa, sir, ah. Yamada-san wa kuruma ga nandai arimasu ka? Okay, ulitin natin. Go ahead, sir. Oh, Yamada-san ulit wa na po, sir. kuruma ga nandai arimasu ka? Yamada-san wa kuruma ga nandai arimasu ka? Go ahead, sir. Yamada-san wa Yamada-san wa kodomo ga kuruma to, sir. Kuruma, sir. Kuruma. kuruma ga nandai imasu ka? Arimasu ka. Arimasu ka. Arimasu pa. Okay, no? Kasi sasakyan to, di ba? Non-living things. So, kaya arimasu yun dito sa dulo. Okay. Then, last natin. Yamada-san wa kuruma ga ichidai arimasu. Okay, go ahead. Yamada-san wa kuruma ga ichidai arimasu. Yamada-san wa kuruma ichidai. Arimasu. Okay, no, arimasu, no? Okay, practice Sir, po tayo, pa-practice sir, po po, ng sir. ng Opo, sir. so, pasa ka sa akin, sir, ng hiragana katakana, sir, ah. Kahit mga 4 Okay pages po, lang, sir. pasa ka sa akin. Okay, thank Okay you, thank po. you. Okay, no? Okay, yun. Binasa ni Sir Marvin yung mga topic natin about dito, no? Bali, ang mangyayari po dito, sino yung nagpo-possess? Si Josepo-san, no? Okay, siya yung nagmamayari ng Kodomo, kanyang anak to. Then, ano yung nadagdag dito? Siyempre, yung counters po. Tinatanong, Josepo-san wa Kodomo ga nanin imasu ka? Okay, ilan daw yung anak ni, kasi nanin, di ba? Nin is for the person po, no? Ilan daw yung anak ni Josepo-san? Josepo-san wa kodomo ga futari imasu. Okay, counters po to ng two person, no? Kaya sabi daw, si Josepo-san daw ay may dalawang anak. Okay, no? Yun yung sa imas natin, no? Yamada-san wa kuruma ga nandai arimasu ka? Okay, ilan daw yung sasakyan? Dai po is for the mga vehicle yan, no? Or anything na mga equipment, gano'n, no? Then, Yamada-san wa kuruma ga ichidai arimasu. Meron daw siyang isang sasakyan, no? Then, ito, into the last one natin, the adverb taksang, no? Which means plenty, no? And the adverb sukoshi can also be used instead of specifying the quantity of existing nouns. Okay, ano ibig sabihin nun? Pwede nating hindi sabihin yung specific na bilang, kumbaga humble tayo, syempre. Sabi ko niya, may 10 kong sasakyan, sasabihin mo, sukoshi arimasu. Ibig sabihin nun, sabihin natin, Angel-san, nandai, Angel-san wa kuruma ga nandai arimasu ka? Sukoshi arimasu. Ibig sabihin nun, meron akong unting sasakyan, gano'n. Then, pag sabi mo na madami, taksang arimasu yung gano'n. Pwede din yun, no? Kino shigoto ga taksang arimasu. Okay, ang dami niya daw trabaho kahapon, no?
Tomodachi wa o kane ga sukoshi arimasu. Okay, yung kaibigan niya daw is meron lang unti na pera. Sukoshi, konti lang. No? Taksang is marami po. Then sukoshi is konti po. Okay. Okay, sample po tayo, no? Bali, ang magiging pattern natin dito is, ano ba magiging pattern natin dito? Counters. Ito, sundan lang natin to, Ayan. Noun 1 wa, noun 2 ga, then counter, ayan, no? Noun 1 wa, noun 2 ga, counters, imas or arimas. Sundan lang natin to para hindi na tayo malito. Walang particle no dito, walang either, walang particle de. Ito lang talaga, okay. Si Ma'am Kimberly, ma'am. Ma'am Kimberly, nakita niyo po yung ginawa ko. Noun 1 wa, noun 2 ga, counters, imas, arimas. After po nung counters natin, ma'am, okay nang hindi tayo mag-particle. Rekta na po siya sa sa imas po, saka arimas, Ma'am Kimberly. Yung Kimberly to, no? 1117. Tingnan niyo po yung sample natin. Tingnan niyo po. Direkta lahat siya. Kasi nanin imas, then putari imas, then nanday arimas, ichiday arimas. Ida-direct na po natin siya, Ma'am Kimberly. Bali wala na. Sundan niyo lang po yung pattern na nagawa ko, no? Okay po, Sensei. Thank you, thank you. Edit na lang natin. Yuji-san wa typo ga taksang arimasu. Kaya ang dami daw ni Yuji-san na typo, no? Okay. Tama-tama po to. Si Aki.
Sample po, Sensei. Go ahead po, ma'am. How many pencil does Leia have? Leia san wa Okay. en pitsuga nanhon arimas. Nambong? Nambong? Nambong po yun. Bong po Ay. sa sa mahaba. Nambong? Hon po ba yun? Kala ko hon. Oh, yes, Nambong. Nambong po yun. She has 3 pencil. Leia san wa en pitsuga sanbon Okay. arimas. Sambo? Arimas. Okay, direct na yun. Okay, thank you, ma'am. Ito pong sa okay din po ba to? Joseph has plenty of books. Alin po? Joseph Okay, go ahead. san wa honga takosan arimas. Yes, yan. Direct na yan. Taksang arimas. Hindi niya in-indicate kung gaano kadami. Pero Yung yun, nilagay counted niya doon lang. na madami. Pwede din sukoshi. Kung sabi mo unti lang yung yung libro ni Diyos, Minsan pang humble yun eh. Pinadami mo naman pera. Yeah. Sukoshi dake arimasu yo. Matututunan yung dake. Ganun. Then dake sa shika. Later on, matututunan yun. Ano siya, pang-indicate na, parang binababa mo na, hindi, yan lang meron ako. Parang ganun. meron pattern na para doon. Okay, thank you. Hindi na po ba nagpuputol? Hindi naman po. Pero minsan sumusulpot-sulpot yun. Putol. Okay. Dami kasi ng tao. Yung sa wifi. Nasa ibang bahay kasi. Okay. Chinichi-san. Sino kasi Chinichi-san? Chinichi-san wa? Okay, nakuha na yan. Okay. Chinichi-san wa san ni kodomo ga imasu. Okay na. Or Chinichi-san wa san ni kodomo imasu. Okay, no? Wala namang problema dito sa sa ginawa mo sa pangalawa, no? Either naman kasi dito, pwede detective ko naman. Sanin ka daw mo, mas. Walang problema dito sa ginawa mo sa pangalawa, no? Pero yung pattern kasi natin ngayon, yung ang nangyayari kasi talaga dito, Sir Aki, no? Dito yung kung susundin talaga natin yung libro. Pero walang mali dito sa ginawa mo, Kasi ito yung colloquial way ng pagsasabi. Pero kung based sa book tayo, mangyayari talaga dito, Shinichi-san wa konomo ga sangnin imas. Yun yung yun yung parang by book ang susundin natin. Then kung gusto mong medyo colloquial na parang wala kang sinusunod baka-bakang salita, ganon. Tagalog ba yung baka-baka? Opo, same Tagalog po din ba po yung sa baka-baka? Japanese. Meron din po silang bara-bara. Yes. din naman po Baka-baka ba? sa Japanese, baka-baka din talaga. Opo. Okay. Ganun. Parehas lang. Parehas Okay. lang po. Parang same lang din siya ng ng Yes. ibig sabihin. Ganun. Oo. Same lang din. Sige. Okay. Pag ganun, magiging baka-baka Sige yung po. nihongo mo. Pero, sapul pa din yung meaning niya. Ano pa din, na-relay mo pa din yung gusto mo sabihin. Ganon. Okay po. Pero by book tayo, mangyayari nga, Shinichi-san wa kodomo ga sangnin imasu. Ganon ang mangyayari. Okay po. Sige po. Happy po. Thank you.
Tuloy-tuloy pa din ba yung Detective Conan? Sa manga? Parang ano, Manga na lang parang, siguro, no? opo, parang ganun. Para din po sa Hunter. Manga na lang. Oh, yung Hunter. No, Hunter, nagtutuloy-tuloy na din yun. Naantay ko. Nakailang panood na ako na eh. Meron po siya ngayon, Pero lumabas sana na sa manga. manga. Meron na nga eh. Tuloy-tuloy pa din yun sa manga na ngayon eh. Hindi Opo, pa kasi naglabas tinotopak yung na. nagsusunod eh. Tinatamad ba? Hindi, may sakit kasi yun. Oo nga May po. sakit yun. Pero kung in case na hindi ata matuloy siya, kunyari magkasakit na naman, yung asawa ng tutuloy, nagsusulat din yung asawa nun eh. Nagagawa ng ano, may mga sikat din na ano yun, na like yung Sailor Moon, yung asawa ng Ah, gumawa nun. May ah, mga sikat sikat din yung asawa nun, na babae. Dahil siya kasi pwede may din sakit siya siya, yung kaya hindi siya magtuloy. makapagsulat na na-atake. Oo, yung nag-usap sila, parang ganon. Nagsabi na in case na may mangyari na naman, di parang ano, syempre may naglabas na ng pera yan eh, ng pondo yan. Parang may nagpondo na nila eh. Kaya ang mangyayari niyan, kailangan na talaga nilang ituloy. Then yun. Tapos may movie ata na gagawin. May movie din. Kalimitan ganun naman eh. Pag may bagong Tagal ano, nga po, Sensei. sana matuloy. Tagal. Kahit ako eh, ilang taon din eh. Yung ipum ako na nga, sayang din eh. Mga Tumanda na po ako batang 90s, kakahintay. no? Ewan ko, halos naman ata tayo dito. Batang 90s ata lahat tayo dito. Walang bata. Ata tayo dito, batang 90s. Pero ang Dragon Ball, hindi ko alam kung ano, kung Japan. Tingin ko hindi Japan, Japan, hindi Japan kasi may English version eh. di Japan Partnership daw na lang po ata siya. nangyayari doon. Oh, parang Japan Sa siya bagay, nag-umpisa pero Japan hindi ko alam opo. kung binili. Binili Parang ata, ganun parang po gano'n. siya. Umatay na kasi Oo. yung nagsusulat eh. Oo. Hindi din ako nahilig na sa ano eh, sa may bagong book. Ito, ngayon pa survival yan eh. Ang haba Anime, no? kasi. Hindi ako mahilig manood ng talaga. Yung nakatrip ko, yung One Piece yun, sinusubaybayan ko yung One Piece. Pero pinapadami ko muna, kunyari, betting episode. Tapos Oo siya nga po, ang hirap kasi papanoodin. panoodin eh. Then, non-stop siyang Updating. pinanood. Nakapitin, gano'n. Oo. Hindi naman kasi ko nagbabasa ng manga. Ang hirap pa magbasa ng manga, Sensei. May mga mahihilig talaga. Yung mga kaibigan ko na magagaling na din sa Nihongo. Nihongo nila binabasa yung manga, no? Meron talagang hilig yan. Ang mga pong ganyan. Matutuwa ka sa mga bata dito kasi unlike sa Pinas na panay cellphone ng hawak, no? Ang mga bata dito makita mo yung parang dati kasi dati sa mga national bookstore, 'di ba? Parang sa atin may mga nakaupo pa, mga nagbabasa. Ngayon wala kang makikita ng ganun, nalulugi na daw yung national bookstore eh. So, makita mo like yung mga lumang store ganyan ng mga books ganun. Makikita mo mga bata nasa isang sulok. Pwede kasi nilang basahin 'yon. Basta syempre hindi nila sisirain. Basta doon lang sila sa isang sulok. Hindi sila sasawayin kumbaga. Ganun din yung mga matatanda. Mahilig sila magbasa ang mga Hapon. Bawal na po Pero kasi ang dito Pinoy kasi yun hindi. sa National Pa, Bookstore. cellphone. Bawal na. Opo, Sa Japan nagbabasa naman din hindi. ako sa mga ganun Napakarami doon. National Bookstore. Sinisita ako. Oo. Free na no. Natapos mo na yung libro na babasahin. No? Pero doon naman hindi na pinipigilan kung wala kang pang ano. Lalo mga bata makita mo, siksikan sila sa mga sulok-sulok, nagbabasa sila. Matutuwa ka. Kasi yung parang hindi pa din sila na ano, although maano yung counter na yon sa mga gadgets, ganyan. Pero hindi nawawala yung pagkahabi nila sa mga ganun na pagbabasa ng mga manga, mga books, kung ano man yung gusto nila. Okay, sample po tayo, go ahead. Meron pa po ba? Nag-gets po ba yung topic natin? Madali lang naman siya, no? Sundan lang natin yung noun 1 wa, noun 2 ga, then counters natin imas, then arimas po ang gagawin natin dyan. Basta pag after nung counters natin, ang gagawin na lang natin doon is rekta na natin doon sa imas saka arimas na po. Direct na po natin siya, no?
Kuno ba? Hachinin imasu. Gabi naman to. Sino to? Ano ba? Hachinin. Kaninong kodomo to, ma'am? Ma'am Hazel. Si Ma'am Hazel to, no? Kaninong kodomo to? Ang dami naman kodomo. What? Binura. Ba't binura? Ba't binura ni Ma'am Hazel? Si Ma'am Hazel yan, no? Ba't mo binura, ma'am? Lupi Sangwa, camera ga, Sanday arimasu. Okay, no? Si Lupi Sangda, merong ilan ba? Sanday, no? Merong 3 camera, no? Ba't binaka mo, Ma'am Hazel? Tama naman yun, ma'am. Wala lang ano, kung hindi mo na nilagay kung sino yung nagmamayari. Kung kaninong anak yung 8 na yun. Okay na po ba yung topic natin? Nawala si Ma'am Hazel. Ba't binura? Tama naman yan eh. Kodomo ga hachinin imasu. Okay no. Kasi sino nagmamayari nito, Ma'am Hazel? Kasi kailangan natin ng kung sino nagmamayari nito. Pero ito pwede din to. Kunyari, may nagtanong sa'yo, kodomo wa nang ninimas ka, pero hindi mo siya ini-indicate doon kung sino yung nagmamayari. Pag tinatanong mo, kunyari may party kayo, then binibilang niyo yung mga bata. Kodomo wa nang ninimas ka? Kodomo ga nang ninimas ka? Tinanong mo kung ilan yung kodomo. Then, ang sagot mo doon, kodomo ga hachinin imas. Ibig sabihin na, may 8 bata. May 8 bata, ganon. Pero kung i-indicate mo kung kaninong pag nagmamayari nun, then siyempre may ano tayo. Kunyari, Hazel Sangwa, kodomo ga hachinin imas. Ibig sabihin, si Hazel Sang ay may 8 anak po. Ganon po yung mangyayari, no? Kaya lalagyan natin ng Hazel Sang, then particle wa. Ganon po ang mangyayari. Pero walang mali dito sa ginawa, mama. Basta hindi lang natin i-indicate dito kung sino yung nagpo-possess, kung kaninong anak ba yung 8 na yon. Yun lang ang ano, yun lang kaibahan niya. Okay po ba, ma'am? Ma'am Hazel? Ba't hindi nakikita si Ma'am Hazel dito? Pero siya nakakapag-comment siya. Hindi siya nalabas dito sa screen. Wala siya, oh. 247 si Aki to sa kasi ano eh. Si Ma'am Melanie yung guest user. Proceed na po ba tayo sa next topic? Okay na po ba? Okay. Medyo nauuna kayo dun sa ano, sa isang student siya. Okay, particle mo ulit tayo, no? Okay, ano nga ba tong particle mo natin na to, no? Okay, counter mo. Okay, ano nga ba ibig sabihin yan? The particle mo can also be used after counter to indicate the speaker O for the stated quantity of the noun, no? Quantity of the noun. In this case, the particle mo could be mean as many as. Okay, paano ba yan sisipa? Nakakalito yan ah. Josepo Sangwa, Kyodai ga, Junin mo, imas. Okay, ano ibig sabihin nun? Okay, no? Kumicho wa, kukumaga, Godai mo, akimas. The line leader has as many as 5 cars.
Okay. Josephus-san has as many as 10 siblings. Ano ibig sabihin nun? Medyo nalilito kayo, no? Pang ibig sabihin nun, more than 10, may pagkaganon may pagganon. More than 10 ang ibig sabihin or more than 5. May pagkaganon ng meaning, as many as. Pero hindi siya bababa ng binigay niya na counters. Kunyari, ang ginawa dito, no? The particle mo can also be used after a counter to indicate the speaker's pagmamay-ari. Yung speaker, no, pagmamay-ari niya is yung sinasabi niya the quantity of the noun, no. In this case, the particle mo could be mean as many as. Alam naman natin meaning ng as many as, di ba? Ibig sabihin, no, mas mataas sa binigay mo or kapantay nung binigay mo na counters. Kaya pag sinabi natin goday mo is as many as 5 cars. Pwedeng 5 cars lang or pwedeng mas madami sa 5 cars. Ganun lang siya, no? Hindi siya negative na also or ganun something or negative na wala. Kasi hindi naman siya naka-arimasen, di ba? Yun lang ang kaibahan niya, no? Then, nagagamit pa to. Siyempre nagagamit kaso hindi siya masyadong madalas Paminsan-minsan lang mo siya nagagamit. So, okay. So, sample ba tayo dito? Okay. Sige, sample tayo kahit mano lang, kahit maiksing sample lang gawin natin dito. Then, ang gagawin lang naman natin dito, no, kunyari, yung mga dito, lang natin yung counters natin ng particle mo, then yun lang, kahit yung sentence yun na lang kanina, ang gawin natin. Then, duksungan lang natin yung counters, lagyan natin ng particle ngayon ng particle mo. Ganun lang po gawin natin. Kahit yung sample nyo na lang kanina, go ahead, retype nyo na lang. Edit nyo na lang po. Retype na lang po natin. Nagets po ba? Si Ma'am Angel, nagets po ba natin, ma'am? Example po. Okay, Leia sige. sa yung kanina lang Go din ahead. po na Yes. sample. Sige, yun na lang. Leia Para hindi nakakalimutan. Leia Sanwa and Pitsuga nan ron mo arimas. Ron? Ay. Bong, di ba? Ano po sabi Bong. ko? Ayaw po, nan bon mo Ilang arimas. pieces, ma'am? Hindi, lalagyan natin ng pieces doon, ma'am. Lalagyan natin siya ng counters. Binasa ko Hindi po siya tuloy yung patanong, ma'am. sample ko talaga. Wait po, ito po talaga. Ito, sorry. Leia Sanwa Kutsuga San Tokumo Arimas. Sang Sokumo Arimas. Okay, Sang Sokumo Sansa. Arimas, no? Kaya ano ibig sabihin niya? Paulo has as many as 3 shoes. Yan, no? Ganun lang siya, no? Okay, thank you. Putol-putol ba, ma'am? Paminsan-minsan po napuputol. Hmm. Pero hindi naman siya po matagal. Parang Sige. seconds lang. Okay. Thank you. Kahit po, sample po tayo. Baba nga. Grabe. Sa bahay, naabot 600 eh. Sabi 5 lang.
Putal lang sa amin. Okay, sample po tayo. Guide lang. Tanabe sa wa, kamera ga, sanday mo, arimasu. Okay. Tanabe sang daw ay may camera as many as 3. Okay. Medyo nauuna kayo dun sa isang batch ah. Ito yung shika kanina. Kamusta nung pag-aaral nyo ng N5 po? Medyo nakakaabot ako ng kalate. Kamusta naman po? Kayo naman, Angel, kamusta ng pag-aaral? Nasa happy na Medyo kayo. okay naman pa. Pero yung mga particles lang talaga yung nababalik-baliktad ko po. Tsaka yung ano, Ano yung, na po? Ano yung po? pattern. Yes, pattern. Yung ayun, ma'am, ang payo ko sa'yo para masanay ka dyan, minsan kunyari, pag nagpapahaba ako ng sentence, although sinasabi ko sa inyo minsan para hindi kayo masyadong like yung medyo detailed yung yung like topic natin ngayon para hindi kayo masyadong malito, wag muna natin samahan. Pero in the future kasi like mga lesson 9 na ata yun, medyo mahaba na. Mauubos na kasi ng particle natin eh. Parang matatapos ata siya mga lesson 9. Then yung lesson 10 to something ganyan, pataas na lesson 15. Magko-construct na tayo ng mga medyo may mga topic na tayo about sentence pattern, kung paano sabihin to, ganto ganyan. Then by that doon natin ma-exercise yung mga particles natin. Then syempre, minsan kunyari may mga samples tayo dito na although hindi kasi masyadong mahaba pa yung mga particles natin kaya hindi pa natin alam mo yung ma-exercise yung mga yung mga particle na natutunan natin. Ganun kasi yung nangyayari pa sa ngayon eh. Pero once na dumating kasi yung sa N4 ma'am, gamit na gamit yung lahat yung mga yan. Parang kunyari lahat na napag-aralan nyo ng N5, lahat ng particles, lahat ng mga conjugations, lahat yan, yun, ma-encounter natin, mapapag-aralan, then magagamit din talaga. Then yun, ang payo ko na sa inyo, hanggat may chance talaga kayong maisingit sa sentence, kunyari tingin kayo sa mga particles, magandang gamitin ngayon itong particle de, ito sa vehicle de, ganyan. Kung ma-exercise niyo yung mga particle or masasanay kayo na gamitin ng gamitin, syempre pag ginamit natin ng ginamit, tatatak na tayo sa isip natin eh. Alam ko, unang-unang tumatak sa isip nyo yung particle wa. Syempre. Then yung pangalawa na, yung sinasabi kasi particle de, di ba? Yan yung mga tumatak sa isip nyo lagi eh. Then yung particle he, particle ni, sa mga direction, then yung norimas, then orimas, yung mga ganyan. Then usually, yan naman talaga yung mga ginagamit sa pang-araw-araw, no? Then, ayan yung mga importante, yung mga particle de, particle ni, place of existence, syempre, kailangan din yan. Then yung isa pa, yung Yun din po yung yung particle yes, particle ni and de. yes. Nakakalito siya. Minsan kasi alam nyo ma'am kung paano nyo ma-determine ng mas maganda yan? Magde-depend talaga kayo lagi sa kung ano yung verb. Then, kunyari, ang naging verb natin is hindi naman siya related, like hindi naman siya norimas or directional verb. Usually, yung particle ni nun is hahanapin natin kung ano yung kadikit niya, magdidepende tayo doon. Kunyari, hindi siya norimas or hindi siya ikima or like directional verbs natin. Ang mangyayari nun, titignan natin anong kadikit, time. Matik yung particle ni siya sa time, specific time, no? Ganun yung mangyayari sa kanya. Magdidepende lagi tayo sa verb or sino yung katabi niya. Then, pero pinakamadaling way talaga niyan, yung kung sino yung katabi. Pero pwede ka pa din kasi magkamali eh. Kaya particle de, ay vehicle. Then, ngayon, tinignan mo yung vehicle, then magsisingin sa isip mo, pag vehicle, particle de, kasi yun yung ginamit mo. Di ba? Pero, once na yun ang naging way mo talaga, yung parang tinitignan mo lang kung ano yung katabi niya,
pero hindi mo tinitignan yung verb, doon ka mayayari. Kasi kunyari ang ginawa mo particle din yung ang verb pala is norimas, mali na yun, di ba? Ganun yung mangyayari. Kaya yung two cases talagang titignan mo dyan. Unang-una yung katabi niya, then pag na-analyze mo na yung katabi niya kung anong noun ba yan, place, time, ganon. Then after that, i-analyze mo kung ano yung ginamit na verb. Kung sinusupport ba yung particle na yun. Ganun lang po siya. Then, analyzation, then practice talaga ma'am, gamitin natin para masanay tayo, maalala natin lagi. Ganun. Gamitin natin. Lalong-lalo sa mga pattern ma'am. My experience sa Lito cellphone. talaga ako sa pattern. Okay. Lalo po kung Ano yan? walang Basta susundin mo. sample Ano po na ma'am? Kung walang? Pag walang sample Yes, po na ganun. Sa Minsan una lang po yun ma'am. bumubuo ako ng sa utak ko po, pero hindi ko siya tinitingnan sa Oh. mga example dito sa notes. Hindi ko po alam kung ano unahin ba yung kung anong mauna sa mga sentence po na ginagawa ko. Ganyan naman ma'am. May technique dyan, no? Walang problema kahit magpara-bagay ang Nihongo mo, kahit magkabali-balik dyan, unahin mo yung place of action particle de or ihuli mo yung place of action particle de. Basta tama yung katabi niya na particle. Pero kung nangyari, inuna mo yung place, then yung pala yung place of action, then yung particle din niya nalipat sa kabila, ibang usapan na yon. Siyempre, mamamali ka. Pero yes, ganun mangyayari. Pero kung anong nangyari, kahit nilagay mo sa dulo yung place, then may katabi na particle de, ano yun, walang problema yon. Ganun. Katulad ng ginawa ni kanina, no? Ni si Aki, no? Ay, no? Yan, ginawa niya is yung sangning kudomo ga imas. Pwede din kasi itong ganito, ganito situation. Pag in comes to conversation kasi, wala na nababali yung mga certain rules na ginagawa ng libro. Ganun yung nangyayari. Then, paano gagawin natin ganon? Then, iaano lang na talaga natin is yung mga particle, dapat matutunan natin kung sino yung mga katabi nila. Ganon. Okay. Process lang talaga yun, ma'am. Wala namang bigay. Process lang. Oo. Tsaka practice. Practice yun, no? Siyempre. Then, unang-una, gamitin dapat. Kasi kung hindi mo gagamitin, although natutunan mo, kung hindi mo gagamitin, syempre, hindi mo pa-practice yan, di ba? Hindi mo tatatak sa isip mo yan. Kaya ka, Sensei. Gambatin mo. Nasa halfway na tayo, ano? Pupunta na sa N4 eh. Ilang, na lang yan. I think siguro mga 3 weeks lang yan. Nasa 1.5 lang ata to eh. Kasi nasa, na tayo, di ba? Kalahati na. Lesson 8 na sa susunod, di ba? Oo, hanggang lesson 15 lang. Nasa kalahati na talaga ngayon. 15 lang po ba? Hindi Yes, 15 19? lang. Yung 19 po kasi sa ano yun, sa Minano ni Hongo. Pero same lang siya, ma'am. Kasi yung kunyari sa Minano ni Hongo, ganito lang. Kunyari, ito, di ba, ang dami natin, ilang lesson to? 11 ata to eh. 11 ata na topic to eh. Ayun nga, tracing nga Pero po mo yung po. sa isang book, covered na po to sa lesson natin. Yes, ma'am. Yung Lahat yan, ma'am. 19 nila. Kumbaga kasi sa Minano ni Hongo, kunyari, sa topic natin sa, yung lesson natin sa lesson 7, sa Minano ni Hongo, parang 4 lang yung topic niya. Then, eto naman, sa book na to naman, tignan nyo, lesson, ang daming topic. Lesson 7, 13 yung topic, ay 12, 13. Madami, ganun. Pero kapares lang talaga yan, ma'am. Lang, iba-iba lang talaga yung way ng nila pagsulat ng libro. Pero pare-pares ang topic yan. Kaya ka. Thank you. Gambate. Gambate. Tuas. Tuas, no? Pero yun, ma'am, I think naman makakasabag. Galing ka pa kaata doon sa mga estudyante ko sa cellphone ngayon eh. Kasi Ganun, hindi, lang po talaga ako. Masipag lang ako mag-notes. Pero yun po nga, talaga, maganda eh. ulyanin. Diba? Ganun nga Ulyanin. maganda, ma'am. Kasi, pag may notes ka, ma'am, syempre, may notes ka, may babaka ka eh. Kung wala kang notes, ulyanin ka na, wala kang notes, edi, lalo na, diba? Hindi naman to exam, diba? Hindi naman tayo exam na bawal mag-notes eh. Kaya nga lagi ko pinag-notes talaga. Grabe, like kwento ko nga sa inyo, di ba? Natutunan nyo kaya nyo i-recite ngayon yung group of verbs, di ba? Kaya nyo i-recite?
kung paano kunin. Sila hindi nila kaya eh. Kahit isa sa kanila wala nakasagot, ma'am. Yung dictionary verb, I think kaya nyo naman sagutin ngayon, di ba? Sila hindi nila Kasi kaya, ma'am. parang sa isang book po, ewan ko po kung meron siya sa lesson. Detail. Nandun yun, Opo, ma'am. hindi siya May detailed singa lang. na. Parang, Opo, parang may paliwanag lang. Parang, pagka ganito, ano yung tawag nila dun eh? Iba yung term eh. Iba yung terminology nila dun eh. Hindi I sound eh. Ano ba? parang Godan? kichi. Ichidan May saka Godan. Yes, Ichidan Opo, saka Godan. opo, mga ganun. Okay, ganun yung terminology nila doon. Kaya mahirap yung ano doon. Pero, ewan ko, nasa nag-aaral na din kasi talaga yun eh. Nagulat din po ako, may mga topic, maraming topic dito na wala doon. Meron talaga, ma'am. Kaya yung minsan, ang nangyayari kasi, N4 lang ang tinuturo ko talaga usually, no? Kasi, ayoko pasaway kasi talagang mga N5. Ang kukulit. Yung iba Kasi po, na, ewan ko, naranasan nyo din yan na, yes po. kasi po doon talaga Ano mo? yung start, parang hindi pa ganun ka-focus Oo. kami. Oo. Pag 5 pa lang. Oo, gano'n. Hindi talaga focus na dami nagki-quit ganyan, 'di ba? Sinabi ko naman sa inyo nung una na, mangangalahati yun. Tingnan mo nangalahati ko 3 days pa, 2 days pa nga lang eh, nangalahati na eh. Kasi ano yun eh, kumbaga sa pagkain takaw tingin eh. Parang nag-decide agad sila na, ganito. Ang masama kasi nun yung iba nag-bundle agad. Gano'n. Tapos 2 days lang nag-quit ka na, 'di ba? Gano'n. Mahirap yung gano'n. Sabi ko, grabe ay. Pagka N5 kasi, ma'am, ang dami diyan yung parang yung ano bang term nun sa ibang term, yung parang kumbaga sa Tagalog hamit na hamit na matuto, yung Exaggerate. parang excited na excited matuto na, Opo. "Sisi, puwede bang mag-advance kami, ano ba yung susunod na topic natin?" Pero yung hiragana katakana hindi po kabisado. Kanina may naggaganon na naman, eh. Sabi, "Sisi, ano po ba yung susunod na topic natin next week?" Sabi ko, "Kabisado mo na ba yung hiragana katakana?" "Medyo po sir." Siya, "Kabisaduhin mo muna." Sabi ko, yung ano kasi natin, yung study kasi natin ng 2 hours talaga na para diyan. Siyempre may mga hindi lang naman grammar ang pag-aaralan mo, eh, magkakabisado ka din ng mga vocabularies. Tingnan niyo ang dami natin nung introduction ng pinag-aaralan sa counters. Sakto na ba lahat 'yan? Hindi pa sisi. O siya pag-aralan mo muna lahat 'yan. Maraming mga gano'n na estudyante talaga. Then yun yung mga kadalasan nagki-quit ng maaga. Danas ko na 'yan. Yung mga yung mga pabibo kumbaga. Sayang Mga yun. ano yan, sensei, excited. Excited. Oo. Mas Masakit ano po pa nga, doon. eh, mas ano pa Binayaran yung mo mga tahimik, eh, ta's sagot-sagot, eh. Oo, yun. Kaya po ako binayaran Oo. ko po na N5 lang. Binayaran na yung pang-bonding. Magkano, ma'am? Pag N5 lang? Magkano ba lang? 1.8 po ata. Oo. 1.8. Kasi parang nagba-bundle sila 4,000 ata, eh, 'no? 4,000 kasi yung bundle nila ta's minsan nagti-3,500 ata. Parang gano'n 'pag nagpapaano Parang sila. 3.5 yung bundle. 3.5 po, 3.5. Nagmura sila. Ano 'yun 'pag nagpapahabol sila ng student, kasi may ano talaga sila, eh, may minimum talaga na inaano kada isang sisi, I think 20. Then sinabihan niya yung mga sensei, although may nag-start ulit na 5 class ngayong week, then siyempre binigay din sa mga sensei. Madami kaming sensei, nasa 15 kami. Then ayun sa'kin ilang student ko na, 4 ata yung student ko, eh. 4 na batch yung student ko. Then yun, 20-20 yun. Then ginagawa kasi ng by batch talaga. Kaya yung sinasabi mo, Ma'am Angel, dun talaga sila kumikita din talaga, din wala naman sila nilalabas na pera, eh, 'di ba? Hindi na po nare-refund yun, di ba? Pag hindi nila Oo. Ang nilalabas nilang pera ay sa advertising, mga gano'n. Then siyempre sa mga admin nila gano'n, siyempre malaki din ang binabayad nila diyan, bonbon ng 'di ba? Dun lang sila naglalabas din talaga ng pera. Pero marami kami, kaya okey lang din, flow pa din. Then ngayon nga, meron pa din silang, ay grabe 3 lang daw sa kanya.
Ay, ano ka ata mo, may kausap ka ata sa loob, 3-3 lang. Promo, Bundle na promo. yun, ma'am? Nagkatawaran yun. Oo. Okay, ano na, N4 na Nagka- kain. 3-3 lang naman. Sa akin po ata 3-3, pinakamahal, ah. 3.6. Saan ko makakita niyan? Oo. Oo Saan ko nga po, makakita niyan? Kalimitan yung iba, makikita mo. Yung sa 10K pinsan ko po. nga, 12,000? 12,000 Yung N5 mga ganun lang? po. Mga ganun Online lang. pa yun. Ano po yun, private? Kapag pa yung sensei. Ano siya eh? May employer ganon, something ganon. Pero hindi din napalis. Kasi hindi na makapasa-pasa yung pinsan ko eh. Pasaway eh. Ay mag-aaral ng ayos eh. Nagsayang ng pera. Kahit naman may employer, pag di mo kaya yung exam, hindi mo naipasa, mahirap din. Pag hindi, Parang doon pag ka pa hindi ka nga na, ano eh. pag hindi mo napasa yung mga exam, wala, hindi kinlag. Doon ka pa magigigil makapasa kasi may employer ka na. Oo. Pero ano eh, ang worst case scenario ganyan ma'am, hindi ka makapasa sa mga exam. Kasi kunyari, bumagsak ka sa JFT. Ang antay mo dyan, 1.5 month ma'am. Ganun yung mangyayari dyan. Then, syempre, okay din naman kung bumagsak ka, syempre mag-aaral ka ng 1.5 month. Kaso ano talaga eh, may chance talaga na pag hindi ka nakapasa ng GFT, may sunod pa na exam eh, prometric eh, may another na pag-aaralan ka ulit eh. Kung ano yung magiging skill mo. Ano bang balak mo Ma'am Angel? Magkaiba po ba yan, prometric? Yes, yung prometric is yung skill mo. Then yung JFT is Japanese language po yun. Paano Yung skill po? prometric, kung ano yung gawin mong trabaho sa Japan. Trabaho ko na, gusto mo kaigo, yung mga nursing, ganon. Ay ano, caregiver, ganon, farming, mga ganyan, sa hotel. Iba-iba, sa company yan, may electronics. Ako, electronics ako. May electrical din, may CB or sa mga machine. Meron din ano, sa SAC, ganon. Eh, sino pa yung ano nagtatak dito? Sino yung ano? Si Sir Marvin ba yun? Sir Marvin ba yung nagtatak? Ay, hindi, nasa Japan nata to Sir Marvin. Sensei. Ikaw, yung pahinante, sino yung pahinante? May pahinante dito eh. Ano po yun, Sensei? Yung nagchuchut lagi sa akin, Yung nasa installer po ako ng cabinet sa Makati. May project po kami. Nagdadrive ka, sir? Nagdadrive ka? Hindi po, installer, may driver po kami pero nag-ano po ako doon, installer. Mga nag-a-assemble Kala ko kami ng sabi ko, mga ano ka sa ano eh. sa mga Shinjuku condo. kasi may na-close kasi kaming ano, employer sa Shinjuku nung nakaraan. Ang ino-offer nila, ano tawag dito? Company siya ng sasakyan na may mga service. Then pwede ka maging driver o kaya taga-kumpune. Ano bang tawag doon? Anong tawag sa taga-kumpune? Maintenance? Sa Nihongo, alam ko sa AV eh. Sa AV yan. Hindi siya maintenance. Ay, parang ganun. Magme-maintenance ka ng sasakyan, mag-aayos, ganun. May mga trabaho ganun eh. Then mas madali yun sa Japan kasi ayun, mekaniko yun. Sa Japan kasi, hindi siya yung kukumpunihin mo like sa atin na hanggat kaya mong kukumpunihin. Doon tatanggalin mo isang buo, tapos papalitan mo lang ng panibagong pyesa. Walang pakialam doon kung kaya pang kumpunihin, ganun. Hindi ganun sa kanila. Tatanggalin yung buong pyesa, papalitan ng bago. Kaya, okay yung figure, maganda tingnan sa farming. Okay, farming pwede din. May prometric pa. Madali lang prometric ng farming. Inaaral ko isang gabi lang eh. Yan Ilang po page ba? kadali. 110 page ata yung PDF niyan. Paano po? Gano'n kadali? Gano'n po kadali. Hindi sa pag-ano nagiinom mo kasi kami ngayon. Pero kinabukasan ng farming. Ayun lang, habang nagiinom, ini-scroll ko kasi may idea na din ako about sa farming. Siyempre, nag-aaral tayo nung high school ng mga hypothesis. Ano? Sabagay, Yung mga parts ng plants, ganon. Siyempre, di ba may idea, ano pa tawag? Ay, puputamos. Ano ba term yun?
Yun nga, basta Botan iba't ibang term. yata. Yung mga ganun din, mga parts ng halaman, parts ng trees, mga ganon. Then iba't iba, like lahat ng mga tungkol sa farming. Then may idea ako. Then syempre, ako, in school yun lang. Then tatandaan ko na lang kung ano yung Nihongo na term niya. Ganun yung mangyayari. Pero ang mangyayari kasi doon, English yung exam mo naman, kaya madali lang. Ang Nihongo, madali lang, parang magtatanong lang, Ima, nanji desu ka? Mga ganun-ganun lang yung Nihongo noon, madali lang. Yung mahirap is yung mga terminology about sa farming. Then sa Kaigo din, ganyan, or sa mga iba't iba din. Kunyari, nakumoy sa mga ano naman, sa caregiver naman, syempre, yung mga terminology doon, pang caregiver din. Ganun yung mangyayari. Then yun, isang gabi ko lang din nag-review, nasa 110 pages ata yun. Depende man Then pag kinabukasan, alas 12 yung yung exam ko, start na umaga, gising ulit ako ng umaga, rini-review ko ulit. Ayun, hanggang bago ako mag-exam, tuloy-tuloy yun, hanggang nasa biyahe, review ako ng review. Kung susumahan, 10 araw siguro, ni-review ko, ganun. Nasa more than 10 hours ko ata rin-review yung 110 na page. Yun, naipasa ko naman. Ang utak ko Sipag kasi, mo hindi mag-review, natakbo ng Sensei. ano. Sipag mo Pag ba mag-review yun, po. giri-giri na nga, or ano bang tama? Giri-giri ba Tagalog? Tagalog ba yung giri-giri? Hindi ko din po, hindi po, Hindi. siguro po, kasi minsan ginagamit ko din Hindi. po yun eh. Paano mo Giri-giri, mga ganun. Medyo giri-giri Tagalog yan. ba yun? Sino mo bibigyan pa ng Tagalog yun, di ba? Anong giri-giri, Sensei? Anong giri-giri? Ito na din ako. Tagalog ba? Ay, hindi siya Tagalog, Sensei. Ayan, di ba? Hindi, okay. Hindi ko Yung din kasi alam eh. ano siya, Parang kumbaga kunyari, sa oras, no? Magta-time na. Kunyari, magta-time na yung oras, then dumating ka, ibig sabihin ng giri-giri ka na dumating. Kasi mag-oras na eh. Kunyari, ginawa mo, Dalian. hindi siya dalian eh. Hindi lang. Wait lang, search ko nga. Ang Minsan, place. ganun. Basta. Giri-giri. Hagas na. Parang Baka nila. gahol, mga ganun. Parang gahol ata yun. Gahol. Giri-giri, Birdie. ganun. Oras yun. Birdie. Oo. Last moment, ganon. Then Yun. just barely, parang birdie pa Parang birdie. gahol na sa oras yan. Ganon. Ayun, hindi natakbo ang utak ko nang hindi gahol sa oras. Kunyari, yung medyo matagal pa, mga 2 weeks pa, hindi na gano'n yung utak ko. Pero pagka yung mga 1 week na lang, ganyan, doon natakbo lahat, madali. Parang napasok lahat sa utak ko. Pero pagka hindi yung walang pressure, wala napasok. Pero minsan naman meron, pero pilit, kumbaga. Gano'n yung nangyayari. Pero iba naman kasi, long process din yung iba. Sabi nga sa inyo, iba't iba tayo ng way ng pag-study talaga eh. Kaya hahanapin mo talaga yung ang way mo. Yung iba, sulat ng sulat, gano'n. Highlights ng highlights, gano'n. Then yung iba naman, hindi nagsusulat. Akong way ko, mas gusto ko may nagtuturo sa akin. Kasi once na narinig ko sa ibang tao, kahit kwento lang, kunyari, kahit 10 years na yan, kinuwento mo sa akin, then maaalala ko pa din. Ganun siya. Pero kung babasahin ko, hindi long term yung memory ko pag babasahin. Pero once na sinabi ng tao na yon, then yun nga, natatandaan ko. Kunyari, example, yung katrabaho ko, 7 years ko na siya katrabaho. Then first year pa lang kami nagtatrabaho, may kinuwento siya sa akin tungkol sa pamilya niya. Ganto yung nangyari. Then, eto, nung lately, nung pauwi na ako, sabi ko, pre, di ba ganto yung nangyari sa sa kapatid mo, ganyan. Sabi, ganun pa yung nangyari doon? Siya hindi niya na maalala na nakwento niya sa akin kasi 6 years ago na. Pero sa akin, tumatatak pa din sa isip ko, no? Once na sinabi sa akin, or sinabi sa akin ng teacher, naaalala ko. Pero once na binabasa, mahina ako. Mas fast learner ako pag may nagtuturo. Ganon. Iba-iba tayo. Iba naman sa pagbabasa. May student ako na mahilig magbasa na, mas magaling ako pag nagbabasa, natatak talaga sa isip ko. Iba-iba talaga tayo ng learning process po talaga, no? Okay.
Then yun nga, hahanapin nyo na lang talaga yung ano, yung kung saan kayo magaling talaga. Ganon. Mas advanced kayo sa student. Kasi sa isang student, nandito pa lang. May mga class natin. Hindi na din kaya 8 minutes na lang din po kasi. Sensei. Si Aki, may lahing akong Aki. Yes po. Ako Yes po, po, yung sir. papa ko po. Pero nakapag-stay ka na Japan. Po? Hello po, hello. Nakapag-stay ka ng Japan. Doon po ako Hello. pinanganak. Nakapag-stay ka ng Japan. Doon lang po ako edad pinanganak niya? mga 3 months po. Tapos sinuwi na po ako then, dito sa Philippines. nag-ano ka na sa Pinas. Okay. May Japan Sensei, passport pwede. ka? Matanong lang. May Japan passport. Yung meron Hello? po, pero nasunog na po siya. Yes, Tapos nagpagawa na lang po ako ng bago dito. Ayun na. Okay lang naman yan, Opo. basta bago ka mag-16, meron kang passport na ano. Tanong ba tayo? Go ahead lang. Sensei, pwede bang ikaw na lang din sensei namin sa N5, N4? Pwede naman, no? Pwede naman yung kapatid yung maging sensei nyo. Kaso, Ako ang kapag magdidepende nung kung baka yes, ma'am? Ano ka, ma'am? ako kung marami kaming Hello po. magre-request, baka i-ano nila, i-grant. O, papetisyon natin si Nasa sensei. kayo, nasa more than 10 kayo, pwede yun. Pwede yung ganun yung mangyari. Pwede naman yan, ganun ang mangyari. Pagtapos nyo, then, kunyari, lahat kayo, ilan ba kayo? Nasa polo lang hata kayo. Pero sa Siyam po kami, siyam. meron din naman yan. Meron din yan na. Siyam ba? Hindi nandito pa si ano eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Po. Then, sino pa ba yung mga nandito? 7. Kakunti na Meron kami, dito sensei. Si Sir Daryl, nawala si Sir Daryl. Magaling to eh. Hindi ko alam ba't nawala siya. Hindi din nag-chat sa akin kung bakit. Easy siguro. Then si Sir Busy po. Jose. Si Sir Jose. Si Sir Daryl, nung unang 3 araw natin, sagot to ng sagot sa klase. Marunong eh. Natatandaan ko kasi yung lahat ng pangalan nyo. Then ito si Sir Jose. Ito busy din pero marunong din si Sir Jose, no? Si Ma'am Reyes na, wala na to. Nasa N4 na to eh. Then si Ma'am Malu, ito yung teacher natin. Hindi na, nawala na din. Ito si Ma'am Sara, nagpaalam to. Ilan na kayo? 8 ngayon ba? Walo na lang po, walo. Si Ma'am Zenny yan dito, wala na si Ma'am Zenny. Bali, ngayon yung nasa screen, 8. 8 yung nasa screen. Siyam, 10, 11 si Sir Jose. Abot ang pakilang isa. Malakas naman tayo din eh. Sabihin ko. Kaya sa inyo, kung gusto niyo pa din ako maging teacher, nasa inyo din naman kasi yan eh. Gusto Pero po, ang mangyayari sensei. nun, magiging tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yung mangyayari niyan. Saka ang hirap din yung case na ano, yung papalit-palit din ng estudyante, yung hindi sa akin nang galing ng N5. Like sabi ko nga sa inyo, ito yung dito ko yung sa 2.5 years ko nagtuturo. Ito yung pinaka-worst na student ko sa N4, yung itong hinawakan ko ngayon, kaisa-isa. Grabe talaga, ang hirap mag-adjust kada topic. Hindi ko yung paulit-ulit na yung tinuturo ko. Then hindi nila kahit mga particle day, hindi nila alam. Place of action, particle day, hindi nila alam yon. Then yung sinasabi ko nga sa inyo, mga group numbers, hindi alam. Siyempre, paano ano ba susuki ko? Paano magtutuloy-tuloy yung klase kung hindi mo alam yung topic, di ba? Or hindi mo alam yung mga past topic or yung mga laman ng sentence. Mahirap yung ganun kasi. Kaya kasi po, no, maaari kung ibang sensei yung ano sa inyo, humawak sa inyo, meron kayong notes na pinapasulat ko, di ba? In case na tanongin kayo, hindi mahirapan yung mga sensei, di ba?
pagbigay ka, ano yung mga plain form, mga ganyan, ano yung mga group ng verbs natin, madali nyo masasagot, no? Ang mahirap naman sensei, magpalit din ng sensei kasi iba't ibang ang paraan ng Yun pagtuturo. din. Yun. Oh, Kaya iba din mahirap yung way. din po talaga. Oo. Kaya Sabihin mahirap po nga talaga to, magpalit. kay Ma'am Jun nga daw, binabasa lang eh. Sensei mo ba yun, ma'am? Binabasa lang? Bali, may Binabasa dalawa lang kasi nung ako sensei mo? naging sensei po. yung Ba't isa dalawa? po, yung una po kasi weekends, lumipat po ako ng Ah, ano, ng weekdays. lumipat po ako. Tapos po, sumunod, Oo. nagpa-rebatch ako. Palipat Yung na pala to ano siya. po, opo. Yung pangalawa ko Ba't pong na sensei, nagpalipat? Hindi mo sobrang bilis. nagustuhan? Hindi po. Pero Nung mabilis din una, ako magsalita ah. hindi po yun talaga as in. Well, lalo po syempre, may mga classmate kami na talagang hindi pa gaanong ano sa hiragana, katakana. Oo. Oo. Wala po siyang parang arrow na inaano sa screen kung saan may Oo, binabasa niya. parang sinasabi niya lang, oo. Opo. Di ba syempre po, kung wala ka talagang alam, hindi mo alam Oo. kung may binabasa. Iba po yung sa inyo, kayo, nagmamark kayo Oo. Oo. ng square, sa kanya po hindi. Dati nga cellphone sa akin eh. Tapos po, as in, sobrang bilis. Ang dami pong nag-chat sa kanya. Meron nga po nag-chat na nag-rants na. Nag-rants na po. Parang binash na siya. Sino ba yun, ma'am? Pangalanan natin. Sino ba yan? Secret po. Baka